So, ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabackyard. Meron tayo ditong kinakalibrate na unit. Ayun, natumba na yung kanyang ating hygrometer dahil nga umikot yung tray, panigurado. So, bakit nga ba tayo nagka-calibrate? Ito, papakita ko po sa inyo yung dahilan, no? Ginagawa natin ang calibration dahil hindi lahat ng thermostat na nabibili natin ay accurate. Yun po yung dahilan nun. Hindi lahat ng thermostat na nabibili natin sa ating supplier ay accurate, no? So, kagaya na lamang po nito, no? Ayan. Ang rating ng ating thermostat ay 37.8. Reading ng ating reliable na thermometer ay 38.3. So, napakataas compared sa ating thermostat, no? Ayan. So, kung ito pumalo pa ng 38, malamang sa malamang, ang actual reading niya na ay 38.6 na. So, hindi na siya makakapagpa-hatch pa dahil sobrang init na, no? At may tendency pa na mas lalong tumaas. So, ayan, pasensya na, naputol yung video natin kanina dahil may dumating na nag-i-inquire, no? So, ngayon, papakita ko nga sa inyo, mga kabackyard, na kung bakit tayo nagsasagawa ng calibration. So, ito, yung pagka-calibrate, hindi lahat ng maker gumagawa nito, no? At hindi lahat ng maker marunong mag-calibrate ng gawa nila. So, kaya nga kapag merong problema incubator, hindi rin makasagot yung maker kasi nga hindi niya rin alam kung paano gamutin yung gawa nila, no? So ganito, tinitimpla natin. Bakit, no? Kasi hindi po lahat ng thermostat na nabibili natin is accurate. Kagaya niyan, natimpla ko na to, no? Naset na 0.1 na lang yung difference ng kanilang temperature. Kaya silipin natin sa loob. Tapos 84 yung kanyang humidity since umuulan dito sa atin, no? So, yan. So, sa mga ganito kaliliit na incubator at ganitong halaga, kasi po, ang benta lang natin dito is 5,300, no? Free shipping na yon nationwide. So, papakita ko sa inyo yung loob ng ating unit. So, yun nga, hindi lahat ng ganitong klase na incubator na low budget lang is nag-under pa ng calibration. Kasi nga naman, napakamura na lang, tapos maaksaya pa sa kuryente si maker, kaya hindi na nila to ginagawa. Sobrang tagal din kasi ng procedure ng pagka-calibrate. At least, minimum of 3 hours, no? Para matimpla mo ng maayos at maganda yung ating unit. So, sa pagka-calibrate, hindi talaga siya magpapantay yung temperature niya. Merong mas mainit at mas malamig na parte. Pero dapat, yung malamig na parte ay hindi bababa sa minimum required temperature na kailangan ng ating unit. At yung mas mataas na temperature, hindi rin dapat tataas sa maximum required temperature na kailangan ng ating mga eggs para mag-develop siya, no? So, ganito lang siya kasimple yung unit natin. Ayan, no? Andito yung kanyang panel box. Tatanggalin nyo lang yung screw nito sa mga nakabili or may balak bumili. Ganyan lang po siya. Kung halimbawa kailangan nyo ng maintenance, no, papalitan nyo halimbawa yung thermostat or papalitan nyo yung cyanotimer natin. Meron kasi tayong cyanotimer, no? Sa unit na to, kahit na 5,300 lang yung halaga niya, meron siyang cyanotimer. Yun po yung mag-decide kung kailan magro-rotate yung ating egg tray. So, yan. Hindi lahat ng maker po ay meron cyanotimer na nilalagay, no? Ang nangyayari, marami nag-i-inquire po sa akin na sinasabi nila yung nabili nila na incubator, same price, same capacity, ay
nabubukok po yung itlog. So pag tinignan natin, chinek natin yung kanilang unit, dahil nga si maker is hindi rin niya alam yung ginawa niya, hindi niya alam ayusin. Ang ginawa po pala, ang ginagawa mostly ng iba sa mga low budget na incubator, sabay na yung egg tray sa pag-ikot sa pagsimbit sa ilaw, no? So, paano nangyayari yun? Once na mag-off si ilaw, stop turning na din yung egg tray. And then kapag nag-on si ilaw, kagaya po nito, continuous na nagro-rotate naman itong si egg tray. So, hindi siya advisable, saka hindi siya maganda para sa mga itlog dahil nga po masisira yung ating nakasalang. Since every sindi ng ilaw, iikot din sa egg tray. So, anong nangyayari? Nai-stress yung similya na mamatay, no? So, laging naro-rotate. Dahil nga po, meron lang tayong sabi nga nila, yung iba na masisipag sa manual 3 times a day o every 2 hours, no? So sa automatic, ang ginagawa ko po, every 3 to 4 hours tayo nag-iikot. Maximum of 6 times a day na iikot yung ating egg tray. Ipapakita ko po sa inyo yung loob. Simple lang naman yung design natin. At sa mga bumili nito at sa may balak pang bumili, ganito lang po yung itsura niya. So, plug and play lang ang ating unit. Maglalagay lang po kayo ng tubig dyan. Ayan. Malinis yung ating wiring. So, ganito siya. Dito po natin ilalagay yung itlog once na malapit na mapisa. Kung sa itlog ng duck or ng mga bibe ay after 26 days na ilalagay siya dito. And then yung ating mga sisiw naman or sa manok, no, pagka dating ng 18 days ibababa na po dito. So ganyan. Ito yung ating hygrometer. Ayan. Ito yung ating isang thermometer. Meron din tayong tubig sa taas para sa humidity. From day 1 yan maglalagay na, no? So, yan. Ganito yung tray natin. Yan. Every 4 hours, iikot po yung ating egg tray, no? Ayan. O, calibrate tayo. Yung gamit natin na ilaw, hindi yan magastos sa kuryente since 25 watts lang po ang gamit natin, no? So, yan. Kapag magka-calibrate kayo, iwasan nyo yung parating pagbubukas, no? Para makuha natin yung talagang temperature sa loob. Sabi ko nga po, minimum ng pagka-calibrate 3 hours. Kaya nga yung iba ko nga po, hindi na nagka-calibrate. Since hindi nga nila alam gawin, tapos matagal, aksaya sa kuryente, no? So, ganyan po. Pagka nasira yung thermostat, tanggal lang ng screw sa taas, papalitan natin sa loob. Nasa loob po yung wire niya. Naka-cover din itong ating panel box para hindi din stress sa init yung mga wire natin. Ito po pang day 18 to 21 na siya. So dapat wala po tubig na ilalagay, no? Kung ganyan ang reading niya. So maglagay lang tayo ng tubig kapag 18 days na. Kung ganyan po sa lugar nyo, no, kung mataas ang humidity. May mga lugar po kasi na mataas ang humidity. Meron din lugar na sobrang baba ng humidity, kaya kailangan natin maglagay ng tubig. So, ganun lang po. Ganyan tayo yung mga nilagay natin na thermometer dyan, mga calibrated na rin po yung mga yan. No? So, yan yung sa baba, oh. Kakabukas natin. So, dapat ang nasa hatching tray natin is 35 lang, no? Hindi siya dapat tumaas doon. Para makita natin at maging successful yung kanyang hatching rate. Hindi mataas, hindi rin mababa. So, yun lang po sa ngayon. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.